o walang mag-i-intro, importante kakilala ko ng kakausapin ko. Okay? Typical, good morning ang salita nila. Pero kay Royal, hindi. Hindi tayo yung old school. Tayo yung makabagong networker. Tayo yung mga professional na networker. Doon hindi ito sasabihin mo sa tao. Kaya naman pagkahapon, magandang hapon po. Pagka nagsabi ka ng magandang hapon, tignan mo reaksyon ng mga tao. Kung ang itsura mo ba ay tinitignan kanila dahil gutom sila. O nakikinig sila dahil sa negosyo. Good afternoon. Walang imek. Magandang hapon po! Nakuha nyo? Kailangan makapag-build ka ng rapport sa grupo, sa mga kausap mo. Good afternoon. Alam mo yung mga powerful na mga nakikinig. Good afternoon kagad yan. Oh, ay, power. Side comment ka. Anyway, sino po yung mga first timer? Natural yan. Bakit? Kasi doon ka mas magfo-focus. Clear? Sino mga first timer? Paano po kayo na-invite? No? Kung mahaba ang oras mo, umpisahan mo sa tamang ganyan. Pero kung konti ang oras mo, kailangan alam mo, kung 30 minutes ka lang mag-3%, halimbawa, kaibigan mo yung kakausapin mo. Magkaibigan ba tayo? Oo naman. Yung totoo, oo naman. Dahil magkaibigan tayo, ako ang tignan mo rito. Walang iba. Kumbaga, ang sinasabi ko, thank you. Kumbaga, ang sinasabi ko, may pattern siya, depende sa kausap. Pero pinapakiramdaman natin. Pinapakiramdam. So ngayon, RBP tayo. Okay na tayo dyan. Actually, mas madadagdagan yan pagka ituturo ko na yung speaker sheet. Anong importante lang? Para lang maintindihan ninyo kung paano gawin ang RBP. Now, wala mag-i-intro. Ako mag-i-intro sarili ko. Good afternoon po. Napaka-importante na dapat kilala niyo po speaker. Ako po si Marvin Malig, by profession, isang civil engineer. Pero nakakapagtaka, bakit siguro po yung iba pinapangarap maging minyero, pero bakit ako nandito ngayon? Ang pag-uusapan ngayong hapon ay negosyo. At maniwala po kayo mga kaibigan, mga kapatid. Kung alam ko lang po na hindi ako yaman sa aking profession, mabuti pang hindi na ako nag-aaral, sorry sa akin po yun. Clear? Pero hindi naman lahat dapat ganun ang introduction mo. Pakiramdaman mo ko usap mo pagka matanda, pagka kaya mo silang brasuhin, depende yan. Anong importante? Basic. Makilala nila ako. Now, isa po sa pinaka-importante, ito po yung, ang isipin ninyo nagsasalita sa inyong harapan ay kung sino po nag-invite sa inyo. Definitely, hindi niyo po ako kakilala. Ang isipin niyo po yung nag-invite sa inyo, siya nagsasalita sa inyong harapan. So, negosyo po pag-uusapan natin. Kaya lagdat po muna pag-uusapan natin. Sino po mga negosyante rito? Wala magtatas na naman. Sino po yung mga nagnegosyo na ngayon ay wala ng negosyo? May magtataas na naman. Hindi ka naman magbibuild ng kwentuhan basta-basta eh. Kailangan lang magkaroon ng, ay, eto pala negosyante dati. Ano, bakit kaya bumagsak? Yung mga ganun ba? So ngayon, ang ikukwento mo bakit ito, kasi ngayong gabi pag-uusapan po natin negosyo. Alam niyo po kung bakit marami ang hindi nagnegosyo sa atin kasi hindi naman po yun ang ituturo sa atin. Pero directly sasabihan ko kayo ngayon, sino po ba yung mayaman? Maniwala kayo sa akin, umpisa pa lang, common attention mo. Tama? Sino po ba yung mayaman? Kaya naman po kung bakit negosyo pag-uusapan, para po yung chance, pwede tayong yumaman. Na ikaw kausap ko ngayon, baka mayaman ka na, hindi ko po alam yun. Pagpasensyahan niyo po, ako yung magsasalita rito generally speaking. Ngayon, importante pa rin nandyan ka at makinig ka. Kasi po, pwedeng maging ikaw ang maging channel of blessing sa ibang tao. Definitely, kung mayaman ka na, may kakilala kang gustong yumaman din. Baka nga huwag ka na lumayo, baka nga kapatid mo. So, ano mararamdaman na nakikinig? Ang kapatid ko, pwede rito. Ako, busy ako. Nakukuha nyo. So, ngayon, papakita mo na negosyo. Now, ang first slide po natin, oil business presentation, ito po ay para sa Singapore market. Why? Bakit po nakalagay Singapore market? Kasi po tayo nasa Singapore. Ito ang official presentation ng Royal Direct Sales Pte. Limited. Okay. Ngayon, bakit po Singapore market? Actually, ito pong company ito po ay nag-umpisa sa Pilipinas. Kaya naman po sa Pilipinas, ang presentation doon for Philippine market. Ngayon, mamaya po malalaman nyo kung ano pa po yung bansang kung saan tayo o meron na tayo mga branch. Okay? Now, ang company ito, Royal Direct Sales, blah blah blah. Since ako first time ko, binabasa ko. Pero kailangan ng mastery. Kumbaga, hindi naman kailangan directly basahin mo eh. Diba? Let's say, Royal Direct Sales Pte. Limited is an exclusive importer and distributor for Singapore and Southeast Asia
of Royal Business Club International, or more popularly known as its distributors and affiliates worldwide as Royal. No? Blah blah blah. Pagka kinuwento mo to, since intro pa lang, kailangan yung intro mo kayang tapusin in 10 minutes. Baka 30 minutes ka na, kinukwento mo pa yung si Royal. 10 minutes lang, ang importante makuha mo siya. Bakit Pilipino nakapagtayo sa Singapore? Doon pa lang papasok na yun, grabe to. Pagka may mga makakausap naman kayo nasa ibang networking company, binanatan ko si Bilas kahapon, ang AIM Global sa Pilipinas, pagdating dito, AIM Global pa rin. Hindi pwede yun. Kailangan another company na magkikater sa AIM Global. Kaya nga si Royal Business Club sa Pilipinas, dito, Royal Direct Sales siya. Tama? Ganun yun. Yun ang legal. To be more legitimate, sabi nga ni Press. Okay? Anyway, kukwento mo to. Pwede mo yung basahin. Pero hindi kailangan word by word, basahin mo siya. Okay? So pagkatapos niyan, ang vision ng company to be globally recognized. Ano pong vision ng company? Ang vision niya, makilala siya buong mundo. Ganun na kasimple. Kasi, kung babasahin mo lahat ito, mag-i-explain ka pa na mahaba. Kahit sa regular RBP, kahit sa opisina ka mag-RBP, ganun dapat ang technique. Why? May pag-aaral, 45 minutes to 1 hour lang, ang kayang ibigay na attentiveness ng isang nakikinig. Imagine, mag-present ka 2 oras, mag-present ka 3 oras. Lantutay na nakikinig sa'yo. Pero sa training, magbigay ka 3 oras, 4 na oras, kasi distributor yan, okay yan. Kumbaga, pinag-uusapan dito, RBP. Now, ang mission ng company to create a group. Yun din po ang magiging mission mo. Di ba na-invite kayo? Yung nag-invite sa inyo, nag-create yan ng grupo, kaya kayo inimbita. So, yun po magiging trabaho natin. Simple. Diba? Yun na. Tapos to create a group. Mag-create ng grupo. Kung bakit po kayo nandito, dahil in-invite kayo ng kakilala nyo, dahil sila ay nag-create ng grupo. Ganun na kasimple. Diba? Kasi kung i-explain mo yan, yung 10 minuto ko lang dyan, ha? Diba? Eh, hindi naman yan ang issue, eh. Now, syempre kailangan po makilala nyo ang mga may-ari. Let's start with the chairman and CEO. Siya po si Mr. Ricardo S. Castañeda. Okay? Ang chairman po natin, siya po ay gumraduate summa cum laude sa UP. At ang kurso niya, Bank and Finance. At ngayon siya po stockholder ng BDO at ng Metrobank. When it comes po sa traditional business, familiar po ba kayo sa Laugh Line, Punchline, Metro Comedy Bar? Do Metro Comedy Bar po ngayon ay pinapagawa. Pero noon, sa kanya po yan. When it comes sa franchising, 7-Eleven, STI, meron po siya. Hotels and restaurant, meron po siya. Itong issue ngayon. Ito pong taong to, super yaman. Certified billionaire. Kaya nga lang po, ang pinangarap niya, kung makikita niyo po yung mga unang videos, ang pangarap niya ay mabigyan tayo ng disenteng pamumuhay. Ang tanong ito, pag pinag-uusapan disenteng pamumuhay, ano ba ang disenteng pamumuhay sa atin? Ako ang disenteng pamumuhay sa atin. Huwag kayong gagawa na magtatanong pa kasi magkakaroon pa ng, baka magkadebate pa yun. Tandaan natin, pagka tayo tumatayo, ang pinaka-best motivation na pwede mong i-share sa kanila, ikaw. Diba? Ngayon, pag pinag-uusapan, disenteng pamumuhay, ako po, ang meaning ng disenteng pamumuhay sa akin, masaganang pamumuhay. Hindi miserable yung pamumuhay. Sa akin, ang masaganang pamumuhay, simple pa rin po. Pagka ako nagpunta sa mall, okay? Pagka ako nagpunta sa mall, ang ibig sabihin, sorry partner, tawagan kita mamaya. Yes. Oo, sino to? Yes, ma'am. Yes, nasa akin po yung mga calling cards. Sayang po ano. Anyway, ma'am, nasa inyo po yung number ko. Singapore, hindi pa talaga nag-release ng ID? Wala pa dito? Bakit hindi pa sila gumagawa? Busy talaga eh. Kung isipin nyo, syempre yung lumipat sila ng building and everything.
Tsaka alam nyo, walang produkto doon ng mga product catalog, ha? Concentrate sila sa abroad kasi nauubusan ng supplies. Tuloy natin, ha? Okay. Lahat ng concern niya pag-usapan natin mamaya, pati yung kitaan, nasa Singapore ka, Pilipinas, pag-usapan natin yan. Now, si Mr. Ricardo S. Castañeda, certified billionaire, ang pinakamagandang profile ng tao to. Wala siyang itinayong negosyo na bumagsak. Na gusto ko po maramdaman nyo ito may iki. Why? Marami kasi ang company. At dahil marami ang bumabagsak. Pero ito po walang itinayong bumagsak. No need to mention kung anong company. Kailangan lang maramdaman nila why Royal. Okay? Ang presidente po, ang masasabi ko sa kanya, simple lang, sobrang gwapo. Di ba? So nakakapag-build ka ngayon, natatawa sila, di ba? Alam niyo po, napakabata, pero sobrang napakatalino. Ang pwede ko po may pagmalaki sa kanya, 7 years ago, nung nag-start si Royal, wala siyang pinangarap na ngayon na hindi nangyayari. At lahat pa po ng pinapangarap ni Royal ay mangyayari. Kailangan maramdaman ng kausap na okay to, ha? Di ba? Solve ako dito. Imagine mo, lahat ng papangarapin ay mangyayari. Hindi pa nga nangyayari, mangyayari na. Di ba? Iyon yung vision. Di ba? Now, ito po yung makatwiran na lamang, why health, wellness, and beauty products. Okay? Sa Pilipinas, pagka ako grabe, naka-ano pala. Sa Pilipinas, pagka ako nag-RBP, kinakwento ko sa nila, ito po yung panahon ni Ernie Baron. Di ba? Pero since dito sa Singapore, medyo limited tayo, hindi natin kailangan sabihin yan. Okay? Ngayon, pagka pinag-uusapan health, wellness, and beauty products, okay, next slide. Wellness business, the next trillion-dollar industry, sino nagsabi niyan? Paul Zane Pilzer. Sino ba siya? Known as economist, author of 10 best-selling books, at saka economic advisor of 2 US President. Siya rin po ang nagsabi na darating ang araw, ang tubig ay ilalagay sa bote. At kahit saang bansa, ito po yung nangyari. Ngayon, ang sabi niya, wellness business daw, trillion-dollar industry, hindi million, hindi billion. Di ba? Kung makikita niyo yung mismong presentation, yung standard, di ba nakalagay doon? Paano tayo makakasama sa wellness industry? Be a medical practitioner. Tinanggal ko yun. Hindi, tinanggal ko yun. Ay, tinanggal. Tinanggal ko yun. Pwede mo tanggalin yan. Kasi again, i-discuss mo pa yan eh. Oh, mahaba. Di ba? Ang nakalagay doon sa unang-una, be a medical practitioner if you are a doctor. Di ba? Sa RBP, pagka nakita ko yan, natural kailangan may sasabihin ka. So, ano sinasabi ko sa kanila? Kung ikaw ay doktor, may doktor po ba rito? Wala. May magtataas doktor pero dentista. Okay. Ngayon, ang tanong, eto. Ako po naniniwala, may process pa rin, may proseso pa rin para ikaw ay makilala bilang isang practitioner. Why? Hindi naman po lahat ng doktor ngayon, iyan ang profession nila. Yung iba nga dyan, royalista. Di ba? Okay, ang tanong, bakit po? Yung iba nga dyan, nagiging nurse. Pagdating sa abroad, caregiver. Grabe. Di ba? Ang issue ito, hindi rin ganun kadali. May proseso yan. Pagka nakita ko yung slide na yon, pero bakit mo pa pahihirapan yung presentation mo? Eh di, tanggalin mo na lang. Ngayon, pagka nakita mo to, ito maganda. Kay Royal, pagka pinag-uusapan po wellness, lilinisin niya ang loob mo. Paggagandahin niya ang labas mo. Kung ikaw lalaki, ayaw mo marinig yung paggagandahin, pagkukupimin niya ang labas mo. At ang pinaka-importante rito. Sa bakla. Pwede Joke na lahat. At ang importante rito, kay Royal, pag pinag-uusapan wellness, yung bulsa mo, pakakapalin niya. Grabe. Diba? So, yung mga royalista ngayon, mga distributors, ay, power. Palakpakan na yan. Kailangan partner, pagka tayo nag-RBP, mag-create kayo ng gano'n. Kailangan maingay ang crowd. Kailangan masaya ang crowd. Woo! Mga gano'n yung iba. Alam mo, pagka hindi mo to alam ang industriyang ito, makabali ba tao dito? Tama. Punto ba ito? Totoo. Napansin nyo ba? Pag pinag-uusapan, meron kang isang bagay na gusto. Di ba gusto mo yun? Gusto mo lagi nakikita yun. Tama? Tama ba? Sasakyan. Kung pwede nga, lagi nasa tabi ka eh. Kung pwede nga, lahat ng klase ng sasakyan na gano'n ng model, pa-picture ka eh. Kasi talagang baliw ka sa kanya eh. Ganon din ang pagyaman dapat. Di ba? Kaya nga naririnig natin yung baliw na word, pero hindi yung literal na parang insanity mismo. Ang malinaw daw meaning ng insanity, ayon kay Albert Einstein, eto yung umaasa ka na mababago buhay mo, pero hindi mo ginagawa ang pagbabago sa ginagalawan mo. Gusto ko yumaman,
Pero ang buhay ko, trabaho, bahay, trabaho. Abay, paano kaya yaman? Yun daw ang meaning ng insanity. Yun daw ang totoong kabaliwan. Diba? Sa RB, pinapaka-importante ng mga ganyan. Why? Kasi para yung mga inaantok, mawawala antok. Anyway, parang speakership na to, no? Ngayon, eto po yung mga products natin kay Royal. Now, pagka nakita nyo to, ano ang nasa isip natin? Hindi ka magtatanong eh. Ikaw sasagot dun sa tanong mo. Ako, naiisip ko rito nung una ko ito makita, gamot. Ano nakikita ko rito? Wala akong sakit, hindi ko yung kailangan. Di ba? At typical, pagka ang tao may sakit na, okay pa rin ang pakiramdam, hindi pa rin niya iniinumin. Kasi ano nakikita niya? Gastos. Mindsetting lahat, ha? Ngayon, mga kaibigan, bakit po kanina na-request ko sa inyo na kailangan i-open nyo yung mind nyo? Why? Kasi po, iba na po ang henerasyon ngayon. Pag pinag-uusapan sakit, bawal magkasakit. Pero ang tanong, maiwasan ba yan? Hindi. Nangyari ba isang taon di ka nagkasakit? Pagka pinag-uusapan confinement, meron ka 100,000, hindi ka na-nervousin? Bakit yun ka na lang sa public hospital? Pagpasensya nyo po yung salita kong sasabihin sa inyo. Pero this is reality. May narinig nga ako eh, kung gusto mo raw matigok agad, punta ka dun sa mga ganong hospital. Tama? Sorry po ha, hindi sa akin yung salita. Kasi naniniwala sila. At minsan ako po naniniwala rin. Ngayon kung may choice ako, may pera ako. Kung pwede nga, lahat ng mga specialista sa akin nakatingin dahil may pera ako. Mindsetting. Now, ang pag-uusapan ko ngayon dito, ito po yung mga produktong food supplement. Hindi po ito mga synthetic drugs na pagka ininom mo, may mga harmful na mangyayari sa katawan natin. No! Ito po yung mga food supplement lang. Ito po yung mga panahon ni Ernie Barro, pito-pito, bla 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 bla. Pwede ka mag-cite ng example. Ako ginagawa kong example tatay ko. Nung panahon po ang tatay ko, dahil hindi pa ako masyadong, hindi ko alam ang mga food supplement, hindi ako connected yan. Ang tatay ko po nagkaroon ng kidney failure na iyon po kinamatay niya. Milyones po nagastos namin. Ang nanay ko po ngayon, pagka medyo sumasakit ang tiyan niya, ayaw niya uminom ng gamot. Anong ginagawa niya? Mga food supplement, mga herbal. Ito po yung kukuha siya ng dahon ng nakitagaloging saresa, aratilis. No? Dahon ng aratilis at saka guyabano. Pinapakuluan, yan ang iniinom. At ganun din po ang mga products natin. Okay? Now let's start with Performax. Pero bago ko po ito ipapakita sa inyo, hindi po ito yung product orientation. Pagka kayo naging partner Royal, kailangan po ito, mandatory ito, kailangan umattend ka ng product orientation. Why? Doon sa product orientation, wala kayong pag-uusapan doon na 2 oras kung ano ang mga produktong to at kung paano to iinumin at para saan ang mga to. So napaka-importante na alam mo ang produkto. Why? Kasi kailangan maging produkto ng produkto natin. Kailangan alam mo ang produkto natin. Sabi nga bago ka daw maging pusher, kailangan maging user ka muna. Di ba? Now, again, hindi po tayo product orientation ngayon. Ikukwento ko lang na mabilis sa inyo kung ano yung mga products natin. Pero, sisiguraduhin ko po maintindihan nyo to. Now, let's start with Performax. Ito po yung anti-aging supplement for men. Panlalaki siya. Ulitin ko po, hindi pang babae. Pero nung ito po yung in-launch, ang babae bumili. Clear. Clear. Yes. Pero may pag-aaral pa rin po na para sa asawang lalaki yan, hindi gagana sa ibang babae yan. Ayos yun na. Nakukuha nyo? So nakakapag-create ka ngayon sa mga kausap mo, hindi boring na presentation. Pero hindi lang po siya doon magaling. Okay, maganda rin po siya sa brain function, okay, skin, muscle, bone marrow, joint. Okay? Next, we have Prime. Ito po yung the ultimate multivitamins. Ito ang complete vitamins. Ito yung counterpart ng Centrum from vitamin A to vitamin C. Next, we have Spirulina. Sobrang sikat po ito buong mundo. Okay, World's Healthiest Superfood po ang tawag nila rito. Whole foods ang tawag nila. Why? Kasi nutrients ang binibigay niya sa atin. Sinusupply niya. Gulay siya. Isang cuplets nito katumbas kalahating kilong gulay. Pagka ang anak mo, hindi po siya kumakain ng gulay, pwede na siya. Dito po sa